Pag po tayo ay nakakaranas ng hirap at sakit, isa pong tanong ang palagi nating paulit-ulit na sinasabi, bakit? Hindi ko po alam kung natanong nyo na rin yan. Nung nakaranas kayo ng sobrang lungkot, sobrang hirap, at napakabigat na pagsubok sa inyong buhay. Maaaring halos tayong lahat napatanong na tayo sa ating dasal, Panginoon, bakit ako? Lord, why me? Alam ko po, meron sa inyo nagtatanong, Panginoon, bakit ako nagkasakit? Wala naman po akong nilokong tao. Wala akong ginarabyadong tao. Meron din po iba sa inyo nagtatanong, Lord, bakit kami nababaon sa utang? Nagsaserve naman kami sa simbahan. Tapat naman kaming nagsisimba, nagdadasal. Bakit hanggang ngayon naghihirap kami, hindi kami umaangat sa aming buhay? Maaaring din po ang iba sa inyo tinatanong, Panginoon, bakit kaya ako sinisiraan ng ibang tao? Hindi naman ako mapanira, hindi naman ako chismosa. Tapat naman ako sa aking trabaho. Pero bakit sila naiinggit sa akin? Ang hirap-hirap lang namin. Pilit pang sinisiraan ang aking magandang pangalan. At maaaring kayo po mga namatayan, natanong nyo na rin po yan, Panginoon, bakit mo agad kinuha ang aking minamahal? Kailangan pa namin siya. Wala kaming ginawang masama, Ginoon. Wala siyang ginawang masama. Bakit mo siya agad kinuha? This is normal. Whenever we face great pains and challenges in our life, to ask that question, why? Bakit? Naghahanap ka tayo ng kahulugan para maging magaan ang ating mahirap na pinagdadaanan. Pero hindi ko po alam kung alam nyo kung anong ibig sabihin ng tanong na why. W-H-Y. Yung pong why, acronym po yan. Ibig po sabihin, W, who, H, hurt, Y, you. Pag tinatanong niyo po bakit or why, yan ang hinahanap mo. Who hurt you? Or what hurt you? At alam niyo po, hindi gagaan ang iyong nararamdaman, hindi maiibsan ang iyong mabigat na pinagdadaanan kung palagi mong hinahanap yung nakakasakit sa iyo. Instead of asking, what hurt you or who hurt you? Ask this, who heals you? Yan po yung magandang kahulugan ng why. W, who or what? H means heal or help. And Y means you. Hanapin mo, sino ang tutulong sa iyo? Sinong magpapagaling sa iyo? Sinong magpapalakas sa iyo? At walang iba na gagabay, tutulong, makikiisa sa ating paghihirap kung hindi ang ating Panginoon, ang Jesus Nazareno. Pinapakita po niya sa atin kung ano dapat ang ating buhay. Hindi dapat tayo matakot sa ating mga paghihirap, sa ating mga krus. Siya nga nagsasabi, hindi tayo karapat-dapat na makatanggap sa Kanya kung hindi natin gagayahin ang Kanyang ginawa. Sino man ang gustong makasama niya, kailangan niyang kunin, buhatin, yakapin ang Kanyang krus, ang Kanyang problema, ang Kanyang paghihirap. Hindi dapat tayo natatakot sa ating mga krus. Kahit na gaano pa ito kalaki, kabigat, bakit? Dahil hindi tayo nag-iisa. Diba? Yan naman ang pinangako niya sa atin, that He will be with us until at the end of time. Sino yung mga takot na harapin ang kanilang problema? Sino yung mga umiiwas sa kanilang mga krus? Yung mga nagsasarili, yung mga nakalimot sa Panginoon. My dear friends, we have two options whenever we face our crosses. You can either avoid it or accept it. You can run away from it or you can face it. You can carry it or throw it away. Pero hindi ibig sabihin iniwasan mo na yan ay mawawala. Buhatin mo. At kung hindi mo na kaya, magpatulong ka kay Jesus. Pag ikaw ay nanghihina na, alalahanin mo, tandaan mo, at lumapit ka muli sa larawan ng poong Jesus Nazareno. Kahit na sobrang bigat, sobrang hirap, hindi siya nagpadaig, hindi siya nagpatalo, hindi siya umalis, umurong, o tumakas sa kanyang krus. Ang lakas ng Panginoon ibibigay sa atin kung hihingin natin ito. At tandaan natin na walang problema ang hindi kaya ng Panginoon. Amen? If you are burdened, go to Jesus. Because it is Jesus who said, come to me, all you who are burdened
who labor, who are tired, and I will give you rest. Learn from me. My yoke is easy. Madali at magaan lang ang kanyang binubuhat. Anong iyong binubuhat? Utang, lungkot, sakit, galit, inggit, pangungulila. Ano man ang iyong pinagdadaanan, buhatin mo lang, diretsyo lang, dahil pagkatapos ng paghihirap, meron namang ginhawa. Pagkatapos ng Kalbaryo, meron muling pagkabuhay. At yan ang pangako ng Diyos sa atin. Saan ka nakatingin? Saan ang iyong tuon? What is your focus in life? Pwede mong tignan ang mga nagpapahirap sa iyo, pero pwede mo din tignan ang mga bagay na tumutulong sa iyo. Because my dear friends, remember that without a breaking, you cannot have a breakthrough. Hindi ka magtatagumpay kung hindi ka muna mabibigo. Diba? Alam po yan ng mga nasugat. Kung nasunog ang balat, kailangan magsugat ng ilang parte ng balat sa iyong katawan para tapalan ang nasugat. Kung ikaw ay may cancer, kailangan ka mag-chemotherapy. At napakasakit. Nararamdaman mo na susunog ang iyong katawan. Pero kung hindi ka dadaan dito, hindi ka gagaling. Alam po ng napakarami sa atin pag napilay, kailangan pilayin mo muli para maituwid mo ang buto. When you are being broken in life, remember, God is not punishing you. God is just creating something more beautiful. Amen? Ang pagkasira ay hindi tunay na paninira. Pag meron nasisira, meron lang ginagawang mas maganda at mas mabuti. Magtiwala tayo palagi sa Diyos. Buhatin natin ang ating mga krus na may pananampalataya, na may pasasalamat sa Diyos. Wag na wag kang magbubuhat ng iyong problema na may pagdududa, pagrereklamo. Dahil lalo lang bibigat ang iyong problema. Lalo lang hihirap ang iyong pagsubok. Ask not who hurt you, what hurt you, but ask rather, who heals you, what helped you. Yung problema na ayaw mo, yan pala ang daan ng pag-asa at kaligtasan mo. Alam niyo po mga kapatid, ang Diyos, maingat sa pagsagot sa ating mga dasal. God is careful in answering our prayers. Bakit po maingat sa pagsagot ang Diyos sa ating mga dasal? Kasi ayaw po ng Diyos na masira ang ating pagkatao sa pamamagitan ng pagsagot niya sa ating mga kahilingan. At nag-iingat din po ang Diyos. Ayaw din niyang masira yung ating relasyon, yung ating ugnayan, kung ibibigay niya yung iyong hiling. Halimbawa po, para mas maintindihan niyo. Meron po akong orange dito. Imagine this orange is your answered prayer. Imagine this orange is what you are praying for, asking God. Anong sinasabi mo? Lord, bigay mo naman yung orange na yan sa akin. Lord, sa akin na yung orange na yan. Panginoon, maawa ka naman. Kailangan ko yung orange na yan. Please! Kung hindi binigay ng Diyos sa iyo yung orange, yung pinagdarasal mo, ano po madalas yung nararamdaman niyo? Di ba ang sakit? Di ba nalulungkot kayo? Di ba nadidepress kayo? We become bitter many times when God does not give us what we want. Tingnan niyo po yung mga ibang tao. Nung bago ang Pasko, may nanalo po ng loto. At bago po ang bagong taon, meron na naman pong nanalo ng loto. Kalahati pong bilyon. Nagbabasa po ako doon sa comment section. Alam niyo po yung sinusulat ng mga tao. Puro bitterness, puro pagdududa, puro galit. Ano pong sabi nila? Wow, may nanalo. Ang galing naman ng PCSO. Sigurado ba yan na may nanalo? Niloloko lang tayo? Napakarami po. Mababasa niyo. Bitter comments. Mga galit na opinyon ng mga tao. Pero bakit ganun po yung kanilang tinatype, yung kanilang sinulat? Kasi hindi sila nanalo. Kasi hindi sila yung napili. Hindi po ba? Pero kung ikaw yung nanalo, kung ikaw yung nakatanggap ng pera, magta-type ka ba ng bitter comments? Di ba hindi? So tingnan natin ang ating sarili. Bakit bitter ka? Bakit masama ang iyong loob? Dahil ba hindi pa binibigay ng Diyos yung hinihingi mo? Dahil ba hindi pa sinagot ng Diyos ang iyong panalangin? Tingnan niyo po kung anong ginagawa ng hindi pagsagot ng Diyos sa iyong panalangin. Nakafocus ka masyado dun sa hinihingi mong dasal, grasya, biyaya sa Diyos. At nakalimutan mo na mag-focus sa Kanya. Kung binigay ng Diyos naman yung panalangin, kung nakuha mo na,
Siyempre, magpupuri ka, magpapasalamat ka, masaya ka. Pero ang tanong, kakausapin mo pa ba ulit ang Diyos? Magdadasal ka pa ba kaya ulit? O baka naman makakalimutan mo na siya kasi nakuha mo na yung iyong panalangin. Tingnan niyo po kung ano naman ang epekto pag sinasagot ng Diyos ang ating dasal. We forget about God and we use God only as a means to the end. Mga kapatid, yan po ang paalaala. God should be our end. Do not use God so that you can receive your own end. Wag po kayong mag-alala mga kapatid. Dahil pag nasa atin ang Diyos, kompleto na tayo. Pag malapit ka sa Diyos, hindi ka kailangan mag-alala. Focus more on your relationship with God. At ano ang sabi niya? He will give you what you ask for, everything and so much more. Sundan po natin ang halimbawa nitong si Felipe. Niyayaya ang mga tao lumapit sa Diyos. Ano po ang sabi niya dito kay Nathaniel? Come and see. Inaanyayahan niya ang mga taong magkaroon ng relasyon sa Diyos. Dahil sa Diyos lamang tayo magkakaroon ng umaapaw ng biyaya at grasya. So mga kapatid, tayo po ay hinahamon, inaanyayahan that we should praise God even if our prayers are not answered. God should still be our healer even if you're not healed immediately. Amen? God should still be your provider even if God haven't provided for you yet. And God should be your rock and your shield even if there is a problem in your life. May dahilan bakit hindi pa binibigay ng Diyos sa iyo ang iyong dasal at panalangin. Una, kasi ayaw ng Diyos na masira ang iyong pagkatao. Pero pangalawa, ayaw din ng Diyos na masira ang inyong ugnayan, ang relasyon natin sa Diyos. So my dear friends, if you want to receive graces, then we should acquire that attitude of Philip. Ano po ang sabi ni Felipe kay Nathaniel? Come and see. Have a deep relationship with Jesus. Because, my dear friends, you have to understand that our relationship with God will determine the graces and blessings that we receive. Gusto mo makatanggap ng biyaya sa Diyos? Wag lang yung tingin mo dun sa biyaya. Gusto mo makatanggap ng pagpupuno ng pagpapala sa Diyos? Lumapit ka sa Diyos. Ano kapag kakalooban ng Diyos ng pagpapala? Hindi mo naman siya mahal. Ginagamit mo lang siya. Amen? The most important thing in our life is to have a relationship with God. At tandaan niyo po, hindi naman ibig sabihin pag tayo ay nagsisimba, may relasyon na tayo sa Panginoon. Napakarami sa atin malapit sa simbahan, pero hindi naman malapit sa Diyos. Paano mo alam na malapit ka sa Diyos? Pag ang puso mo kamuka ng puso ng Diyos. Napakaganda po nung unang pagbasa. Ang sabi po niya, pag meron kang pagmamahal, may buhay ka. Kaya nga po, tayo'y lumalapit sa Diyos dahil siyang pagmamahal. At sa pagmamahal natin sa Kanya, tayo'y pagkakalooban niya ng buhay. At ano bang hindi kayang ipagkaloob ng Diyos sa atin? Wala. Unahin natin, patatagin, palakasin ang ating relasyon sa Kanya. So remember that when God does not answer your prayers, do not become bitter. Wag sanang sasama ang loob mo kung hindi sasagutin ng Diyos ang dasal mo. And when God answers your prayers, remember, do not be complacent. Wag mo naman sanang kalimutan ng Diyos kung ipagkakalob na niya, kung sasagutin na niya ang iyong mga dasal. Sabi nga po, the best thing in having a relationship with God is that even if you do not have anything, you have everything because you are with God. Wala ba talaga sa tiyempo ang Diyos? Bakit hindi nakapanahon minsan ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay? Minsan meron din nagtatanong, bakit kung kailan matanda na sila, doon nagkakaroon ng problema sa kanilang mga anak o sa kanilang pamilya? Bakit kung kailan patanda ng magulang ko, Father, doon pa ako mawawalan ng trabaho, wala akong pagsustento sa kanila? Minsan may nagtatanong din, ba't kung kailan nag-aaral ako, doon pa nagkasakit ang magulang ko? Paano pa ako makakatapos ngayon?
Oo nga naman, minsan nakakasakit ng loob at natatanong natin yan sa ating dasal at panalangin. Bakit wala yata sa timing o tiyempo ang Diyos? But is it true that God's timing is off or imperfect? Kamuka sa ating din nababasa sa Ebanghelyo. Minsan naghahanap si Jesus ng bunga sa puno, hindi pa naman nakapanahon na magkaroon ng bunga ito. Kung minsan ang ating Panginoon, hindi po ba? Kung kailan may bagyo, may unos, dun siya natutulog. At narinig din natin sa ating Ebanghelyo ngayon, na kung kailan ang araw at panahon ng pagpapahinga, dun siya kumikilos, dun siya nagtatrabaho, dun siya nagpapagaling ng may sakit. It may seem a bad news to us that God works out of season. But remember that when God works, it is always a blessing. Ang importante ay may ginagawa ang Diyos. Nakapanahon man para sa atin o hindi. Kaya masasabi natin, ang bawat panahon ay perpekto dahil may ginagawa ang Diyos. Tandaan po natin yan. Kahit na minsan tahimik ang lahat, when everything seems to be silent, God is still working. God is still doing something. When heaven is silent, it means God is preparing something special for you. At pag dumating ang grasya at blessing, it will be a surprise. Kahit na sabihin mo wala sa tiyempo, sorpresa yan ng Diyos sa iyo. And we should believe, kailangan tayong maniwala, kailangan tayong manalig, that God's time is always perfect. Ang panahon, ang oras ng Diyos, palagi ganap, perpekto. At lahat ng ginagawa niya para sa atin, para sa ikabubuti natin. Sana wag sumakit ang ating loob kung siya po ay late, kung nahuhuli siya. Alam naman natin, minsan yan yung ayaw natin, hindi po ba? Yung nahuhuli at late ang mga tao. Kahit nga po sa amin mga pari, pag na-late kami sa misa, galit na galit yung iba. Sinasabi sa amin, Father, late ka. Sasagutin naman po namin, bakit? Nagsimula na ba yung misa? Di pa naman nagsimula yung misa. Hindi naman magsisimula yung misa kung wala yung pare. Pero ibig sabihin, Father, hindi ka nakatapak sa oras. Nakakainis. Pag meron kang kausap sa business, hindi agad dumarating. Nakakainis. Pag ang isang estudyante, hindi pumapasok sa oras. Pero sana sa Diyos, wag kang mainis kung late man siya. Bakit? Kasi siyang gumawa ng oras. Siyang gumawa ng panahon. Hindi po ba? Wala tayong karapatan na magreklamo sa Diyos. Panginoon, late ka. Ang tagal ko na nagdarasal, ang tagal ko nang humihingi. Bakit hanggang ngayon di mo pa binibigay? Sino ka ba? Ikaw bang gumawa ng oras, minuto, ng araw, buwan at taon? Hindi. Ano bang karapatan natin mag-demand sa Diyos? Wala. Di po ba? Kaya nga, meron binigay, walang binigay, magpasalamat ka. Pero manalig ka at maghintay ka lang, darating siya. Bibigyan ka niya at mabibigla ka pa sa ipagkakaloob niya. Amen? Kamukha po ng aking ina noon nung lumabas po ako sa seminaryo. 1 year na lang po, matatapos na ako sa pagkapari. Pero pinalabas pa ako para magkaroon po ako ng experience sa labas ng seminaryo. Hindi po maintindihan ng aking ina. Iyak po siya ng iyak. Tinatawag pa niya ang aking ama. Umuwi ka, samahan mo ako sa pag-iyak. Bakit lumabas yung ating anak? Ang dami na natin sakripisyo para lumabas lang. Baka makapangasawa pa. Gwapo pa naman. Baka hindi magtuloy sa pagkapari. Alam niyo pong ginawa ng aking nanay at tatay. Pumunta sa seminaryo, inaabangan ng mga pare. Tinatanong, bakit ako pinalabas? Pero alam niyo po kung anong sagot ng mga pari sa seminaryo. Simple lang, magtiwala kayo. May plano ang Diyos. Magtiwala kayo. Para din sa ikabubuti ng anak nyo yan, yung paglabas niya at hindi mo napagtuloy sa pagkapari. At totoo po, noong panahon na yon, hindi po maintindihan ng aking magulang. Ano ang dahilan? Bakit pinalabas ako sa seminaryo? Bakit pinahinto ako sa pagkapari? Ngayon na lang po nila naiintindihan. Bakit? Kasi kung hindi po ako pinalabas, nagtuloy-tuloy ako, sigurado po, papag-aral po ako sa Roma. At kung ako po ay nasa Roma, naging malayo ako sa kanila. Kung ako po ay nakapag-aral sa Roma, malayo po na ako ay makapag-Paris Priest. At dahil hindi ako nakapag-Paris Priest, sigurado, yung mga parokya na dapat hinawakan ko, hindi ko sana natulungan, hindi ko sana napagawa. At siguradong wala din po tayo mga inspirational homilies ngayon. Tingnan nyo na po. Maaaring noon hindi mo maintindihan
kine-question mo, tinatanong mo, ganyan ka naman, Panginoon, bakit wala ka sa tiyempo? Pero ang totoo, nakatiyempo ang Panginoon. Lahat na nangyayari ay planado para sa ikabubuti ng kanyang mga minamahal. Naniniwala ka ba doon? Baka nanghihina na ang iyong pananampalataya. Kaya nga, hingin natin muli ito sa pamamagitan ng ating dasal. Mas malakas pang paniniwala, pananalig sa Diyos. At sabihin mo that God's timing is always perfect. Lahat ng ginagawa niya, nakapanahon, nakatiyempo para sa iyong ikabubuti.